Magandang araw. Ang ating ikukwento ngayon ay nangyari noong taong 1990, kung saan isang babae ang nawala sa isang baryo sa bayan ng Ilocos. Pero bago natin simulan ang kwento, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Si Rinalyn ay 20 years old na nakatira sa bayan ng Ilocos. Siya ay bunso sa dalawang magkakapatid. Maagang naulila sa tatay dahil ang ama ni Rinalyn ay namatay noong 10 years old pa lamang siya. Kaya ang kanyang ina na si Nanay Loren at ang nakakatandang kapatid na si Rebecca ang kasama niya. Simpleng pamumuhay dahil ang kanyang ina ay labandera at ang kanyang kapatid ay nagtitinda ng mga gulay. Si Rinalyn ay nag-aaral ng college na may kursong education dahil scholar at nagtratrabaho ng part-time sa gabi sa convenience store. Kaya kahit hindi kailangan ng suporta sa financial ng kanyang ina dahil alam niyang hirap sila sa buhay, kaya nagsusumikap siya makapagtapos para may ahon sa hirap ang kanyang pamilya. Si Rinalyn ay masipag at mabait, kaya marami siyang mga kaibigan. Isang araw, pagkatapos ng klase, isang kaibigan na si Vanessa ang nagyaya kay Rinalyn para sa birthday party niya. Pero tumanggi si Rinalyn, sinabi niya na may part-time job pa siya, kaya hindi siya makakasama. Kaya dumiretso na si Rinalyn sa convenience store kung saan siya nagtratrabaho. 5 p.m. hanggang 10 p.m. ang kanyang oras ng trabaho. Habang siya ay naka-duty sa store ay may isang costumer na lalaki ang pumasok na matangkad na may edad 25 at punit ang damit na tila isa siyang namamalimos sa lansangan. Dahil siya lang ang costumer nung gabi na yon, naging alerto si Rinalyn na baka ito ay mang-hold up or magnakaw ng paninda. Nang nakakuha ng mabibili ang lalaki, lumapit siya sa cashier. Bumili siya ng 2 pirasong instant noodles at 2 sardinas. Pero nung magbabayad na siya ay kulang ang kanyang pera. Sinabi ni Rinalyn na bawasan na lang niya ang kanyang pinamili. Nagmakaawa ang lalaki dahil siya ay gutom na at kanina pang umaga na hindi kumakain. Nagpasya si Rinalyn na siya na lang ang magbabayad sa kulang niya. Nagpasalamat ang lalaki at nagpakilala na ang pangalan ay Lando. Masayang lumabas si Lando na may ngiti kay Rinalyn. Nang sumapit na ang 10 p.m. nagsara na ng store at naglakad na papunta sa sakayan ng tricycle si Rinalyn dahil medyo kalayuan ang paradahan ng tricycle, mga 100 meters. Habang siya ay naglalakad, nakita niya si Lando na nakatayo sa tabi ng kalsada na parang siya ang hinihintay niya. Biglang kinabahan si Rinalyn na baka may masamang bahlak sa dalaga. Sinabi ni Lando na ihahatid na si Rinalyn pa uwi. Pero tumanggi si Rinalyn, sinabi niya na sasakay siya ng tricycle pa uwi. Habang si Rinalyn ay mabilis na naglalakad, sinusundan siya ni Lando sa likod. Pero dahil malapit na siya sa paradahan ng tricycle, sumigaw ito. At nang siya ay lumingon sa likod, nawala na si Lando. Nang makauwi na si Rinalyn sa kanilang bahay, nagtanong sa kanyang ina kung may kilala siyang lalaking nagngangalang Lando. Sinabi ng kanyang ina na wala siyang kilalang Lando at tinanong ng kanyang ina kung bakit. Pero hindi ikinuwento ni Rinalyn dahil baka mag-aalala pa ang kanyang ina at patigilin siya sa pagtratrabaho. Dahil alam ni Rinalyn na kapag tumigil siya sa kanyang part-time job ay hindi siya makakapagtapos sa pag-aaral, kaya nilihim niya ang nangyari. Kinabukasan, nagpaalam na si Rinalyn sa kanyang ina na papasok na sa school at nakita niya rin ang kanyang kapatid na si Rebecca na nag-aalmusal. Sinabi pa ni Rebecca na mag-almusal muna bago pumasok. Pero hindi na nag-almusal si Rinalyn dahil baka malate na daw sa school. Sumapit ang 11 ng gabi. Nag-aalala ang ina ni Rinalyn dahil wala pa rin sa bahay ang kanyang bunsong anak. Sinabihan pa niya si Rebecca kung nagpaalam ba sa kanya ang kanyang kapatid na baka may dadaanan na kaibigan, pero walang sinabi kay Rebecca. Kinaumagahan, pumunta agad sa pulisya ang mag-ina para iulat ang nawawalang dalaga. Mabilis naman umaksyon ang mga pulis at nag-imbestiga kung saan huling pumunta o sino ang huling nakasama ni Rinalyn. Unang inimbestigahan ng mga pulis ay ang mga kaklase ni Rinalyn at sinabi nila na pagkatapos ng klase ay dumiretso na sa convenience store kung saan nagtratrabaho si Rinalyn. Agad na pumunta sa convenience store ang mga pulis at in-interview ang isang crew na karelyebo ni Rinalyn. Ayon sa isang crew, nakausap pa niya si Rinalyn ng bandang 9:30 ng gabi. At siya ang pumalit sa kanya sa cashier, kaya nalaman ng mga investigador na sa store ang huling pinuntahan ni Rinalyn. Naalala ng ina ni Rinalyn na may tinanong ang kanyang anak na kung may kilala siyang Lando, agad na sinabi sa mga awtoridad
at agad nilang hinanap ang lalaking nagngangalang Lando. Nagtanong-tanong ang mga investigador kung saan nakatira ang hinahanap nilang si Lando at sa huli, nakita nila ito sa kalsada na natutulog. Agad nilang dinala sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Sinabi na hindi niya alam ang sinasabi nilang dalaga. Sinabi pa ni Lando na hindi niya nga alam ang pangalan ng hinahanap ng mga pulis. Inamin ni Lando na sinundan niya nung nakaraan gabi dahil gusto lang niyang ihatid sa bahay si Rinalyn kapalit ng pagbayad sa kanya ng pagkain na binili niya sa store na pinagtatrabuhan ni Rinalyn at wala siyang balak saktan ng dalaga. Hindi pa rin naniniwala ang mga investigador sa sinabi ni Lando dahil may record na siya sa pulisya dahil sa paninilip sa bahay ng isang babae noon at nakulong lang ng 3 buwan dahil walang sapat na ebidensya. Pinalaya rin si Lando pagkatapos ng investigasyon. Lumipas ang 1 buwan. Wala pa ring balita kung nasan si Rinalyn, kaya sobrang sakit ang nararamdaman ng pamilya ni Rinalyn dahil parang ang kaso ay unti-unti nang lumahlahbo.